Ito po ang aking partial evidence. December 2. December 2 ngayon, 2020. Ito tayo. Gusto ko lang linawin tong salaysay nila ng mga testigo. Yung kay Norberto Esteban, tsaka yung salaysay ni Kagawad. Ito dating epe. Ito Kagawad, dating peace in order. Tapos ito, dati yung investigador. Ito, dito sa salaysay nila ho, Judge, Your Honor, makikita na ho rito na imamin sila. Umamin si Kagawad Ramil Gutierrez na pinauwi niya yung tao. Dito, ito salaysay ni Kagawad. Ito ang salaysay niya sa MTC. So ito, MTC Dasca. Sa letter E, kung ito, babasahin natin na makalipas ang ilang sandali ay bumalik yung suspect. Ngunit wala pa rin daw ako hanggang sumapit ang isa hating gabi. Kung kaya't pinauwi ko muna yung suspect upang makapagpahinga. O, di ba? Malinaw na ho na umamin na pinauwi niya at yan na ho yung time para makatakas yung suspect. Ito, sa letter D, salaysay ni Kagawad Ramil Gutierrez. Umamin na ho sila Yun ho ang obstruction of justice. Inadlingan nila na umusad ang umiral ang batas sa ginawang paghabol sa akin ng saksak ng suspect. Tapos umamin din rito si Hepe na dating tanod. Ito, sa letter E, ito ang pangalan ng Hepe. Ayan Hepe ho yan. Sinabi ba rito? Ngayon, sa letter E, ito ang sinasabi yung salaysay ni Hepe. We witness din daw ito Tatay yung witness din daw sa MTC. Ito, sa letter E, na dahil dito ay pinauwi na muna ni Kagawad Ramil Gutierrez si suspect. Yun. So, tinuro ni Hepe si Kagawad. Tinuro. Siya ang nagpauwi. Di ba? Yan ang totoo dyan. Salaysay pa lang unla, nahuli na. Kaya yung mga palusot na lang nila, ito, yung witness nila. Ito pa isa sa malaking kasinungalingan dito yung malaking kasinungalingan ng salaysay, mga palusot ba? Ito, mga palusot ni Kagawad. Ready ko lang yung ebidensya. Okay. Sabi niya ho rito, sa letter E, salaysay ho yan ni Kagawad, na noong ika-12 ng Setyembre 2016 ay may magandang loob na nagdala sa aming barangay. Dalawa daw kami pinasok. Ito yung CCTV. Judge, Your Honor, Piskal. Tingnan ho natin. 9:10 ho, pinasok yung, ilan ho yung dala? Di ba isa lang? Malinaw ho. Hindi ako kasamang bit-bit dyan. Yan ho ang patunay
na sinungaling sa salaysay si Kagawad. Ayan, si Kagawad yun eh. Ayan o, yan, si Kagawad yan eh. Si Kagawad o yun. Yan o ang totoo dyan. Kaya malaking, ano na, malaking unang salaysay niya pa lang, sinungaling na. Tingnan nyo yung mga ano nila, magkakasunod. 1, 2, A, B, C, D, E, F, G, H. Kay Hepe, 1, 3. Karugtong dito. Tapos A, B, C, D, E, F, G, H. Yan. Tapos I. Yan, letter I. Yan. Yun lang o. Tapos dito, number. May number to na. Ayan. Sa ano ni Kagawad. So, yun ang unang kasinungalingan lang. Pangalawa kong kasinungalingan. Ang sinasabi ng salaysay ng mga ni Kagawad, ako raw ay bumalik ng alas 2 na madaling araw. Ito, letter E. Na nabandang alas 2 ng maga ng September 13, 2016 ay bumalik si Mariano Remis. Hindi ho totoo yan, Your Honor. Malapit lang ho ang bahay namin sa Barangay Santa Fe. At saka malapit lang din ho ang laundry shop sa Barangay Santa Fe. Sa Barangay Hall. Malapit lang ang bahay namin sa Barangay Hall, malapit lang din ang laundry shop sa Barangay Hall. Kaya paano ako abot na alas 12? 9:45 niya binlater eh. Nagpaalam ako. Anong oras niya natapos yun? Na binlater niya, mga 10 past na. Oh. So dito, ito rin o, isang witness na sinungaling. Yung Hepe. Na sinabi nga, alas 2 nga rin ako bumalik. Tas ako nga raw, hindi bumalik. Ayan o, letter F kay Hepe. Napagsapit ng alas 2 ng umaga ng September, ayan, bumalik si Mariano Remis. At ayon sa kanya, ay naganap ng pera. Diba? So alam nila na nagpaalam ako. So ba't nila pauwiin yung tao? Hinabol ako ng saksak eh. May ebidensya naman. Kaya lang, winala yung ebidensya nung investigador. Tapos, anong kasunod na kasinungalingan dito? Yun o, yung pagdating sa administrative case, salaysay ni, dito muna, sa MTC to, salaysay. Ang unang salaysay ni Hepe, nandito siya. Na noong ika-12 ng September 2016, sa ganap na 9:45, boy, habang nasa nagpapablatter si Mariano Remis labang kay Christopher Dulay ay pinalabas. Nandun na raw siya. Ibig sabihin, alam niya, nandun na siya. So, dito sa administrative case, dito, tinanong siya rito ng Office of the Vice Mayor. Ayan o yung mga SPM, mga pangalan. Okay? June na to, pangilang hearing na to, June 20, 2017. Nasa page, napin lang natin. Dito nyo makikita, hindi credible yan. Eto, nasa page 8 po. Ito pong papel na to, galing to sa Office of the Vice Mayor. Tinanong siya rito. Yan. Yan, nagpakilala ko siya rito. Nagtanong siya rito, si Vice, ito, tagapagpangulo. Tagapagtanggol. Tagapagpangulo po. Yan. Ito pa, sagot ni Esteban. Ako pakilala siya, Chief Tanod ng Barangay Santa Fe. Tanong ni kayo po ba ay kaharap sa pangyayari noong gabing iyon? Sagot ni Esteban, wala po ako sa pangyayari ng gabing iyon. Di ba? Malinaw na.
Pinagkaiba sa administrative case, pero same issue to. Administrative case tsaka obstruction of justice. Nag-witness siya rito, nag-witness din siya sa kabila. Ang sabi niya rito is 9:45. Nandun na siya. Alam niya yung nangyayari. Pero pagdating sa administrative case, wala na ho siyang alam. Wala po ako sa pangyayari ng gabing iyon. Yan. Pero tungkol sa dokumentong pinirmahan, ayun, doon na siya sumagot. Tingnan nyo. Ni Remis, nandun po ba kayo noon? Sagot niya, wala pa ho. Hindi ho ba? Ang tinatanong dito, yung I think, yung kasunduan na dinadaya ho nila. Malinaw na dinadaya. Kasi hindi ho totoo yun na nangyari ng September 13. September 15 ho nangyari ang kasunduan, hindi po September 13. Ako po ay complainant, ako po ay alam ko yung nangyari. Ako po ang nakakaalam. Maliban sila, alam nila, pero dahil gusto nila lusutan to, ano ang ginagawa nila? Palusot yung mga sagot. Nakita nyo, ito, administrative case ito. Ito, salaysay sa MTC. Hindi pa ito umuupo, pero siya na ang kasunod na uupo. Kasi inaanap ko yung salaysay ni appointed Kapitana Kalmada, ni ex-appointed. Wala ko siya daw yung sinasabi nung attorney niyan dating judge ni Kagawad na ito raw, si Epi raw ang uupo by next month. Kahapon nag-hearing kami, wala. Hindi naman kami natawag, nandun kami, pero natapos yung hearing. Pero si Kagawad pinapasok, ako hindi. Sumunod doon na kasi ningwalingan dito. Sinabi alas 2. Hindi ho totoo na alas 2. Kasi bakit nga ho kung mihingi ng IRF? Yan ho patunay. Kaya kami pumunta sa police station that time, nung gabing yung pinakawalan na nila, para ipaalam ang nangyaring pagpapakawala sa tao, sa suspect. Pumunta ho kami dyan, may date ho yan, ayan September 13, 2016. Ang oras, 1:16 a.m. Pinasulat ho ako nito ng investigador. Ito yung investigador, pangalan. SPO1 Apable. Yun ho ang kaalagaan nitong IRF. Kasi sila ho nagtatagpi-tagpi ng salaysay, hindi ho ako. Makikita naman ho salaysay nila Sila na ho mismo. Ngayon, iyaano natin ho ito. Ngayon ang problema lang ho dito, etong kinuha ko to, mahalaga ho to kaya ako kumuha nito. Ang problema ho rito, Judge, Your Honor, and Mr. President Duterte. Na late entry to, that time. Kasi nung kumukuha na ako niyan, kasi sumasagot na ako, nag-PI kami, kailangan ko rin sumagot, nag-kontrasalaysay sa kontrasalaysay na sa akin. Humingi ako nito kasi alam ko, malaking bagay ito. IRF, Incident Record, Incident Record Form ng Police Station, nakasulat ang pangalan ko diyan. Lahat ng detalyado sa akin. Nandyan yan. Nasulatan lang ng bata yan. Pero talaga, ang problema ito palang sinulat ko rito, hindi pala sinulat ni Sir Apable sa Police Blotter Book. Kaya po yan, Your Honor, kaya po yan na late entry. So, hindi po ako may kasalanan dito. Kaya ako kumuha nito dahil gusto kong patunayan na puro sila nagtatagpi-tagpi. Na hindi totoo na ako ay bumalik ng alas 2 sa Barangay Hall. Ang lapit lang ng bahay namin Sa likod lang ng bahay namin ang Barangay Hall. Ang laundry shop, diretso lang yun ang Barangay Hall. Papuntang 7-Eleven. Hindi ka paabot ng 7-Eleven, laundry shop na. Binlater niya ng 9:45. Tapos sinasabi niya, hindi ako bumalik agad.
Nung binlatter niya yon, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, pagtaas niya yung blatter, sabi ko, konsyal, ito yung blatter, oh. May kopya ho tayo ng blatter. Ito. Na 21:45 hours. Military time mo yan. Blatter number 46. Ayan o, is 9:45 po yan. Ayan po yun o. Ayan si Kagawad. Ito yung ebidensya ng kutsilyo. Ang nagsulat pa ho niyan, yung epe ng tanod. Ito, yung epe. Natistigo niya. So, paano ho mangyayari? Sabihin niya na, hindi ako makakabalik agad. Ang dali-dali lang ng lakarin to, kahit lakarin ko lang eh. Wala pa yatang 10 minutes, nandyan na ako sa barangay hall. Itong bahay ho namin. Ngayon, kung manggagaling ako ng laundry, wala pa rin ng 15 minutes, nasa barangay hall na rin ako. Kaya paano ako makakarating ng alas 2? Yan ang marami nilang palusot, ginawa nila na yan. Palusot na yan, alas 2 ako madaling araw bumalik. Sinasabi rin din ito ng investigador, ng hepe. Ayan, alas 2 ng madaling araw daw ako bumalik. Your Honor, Judge, sana ho, makita nyo tong mga salaysay nila. Hindi ho to, yung sinasabi ng witness na dating hepe ng tanod, hindi po yan credible. Totoo yung sinasabi ko. Ngayon, ang pinaglalaban ho nila, yung kasunduan, patutunayan ko sa inyo na hindi totoo yun. Kasi yung ang kasunduan, sa blatter book, ito, hindi ho pwede magkamali. Pag nagsulat ho kami rito, bilang dating investigador, pag nagsulat po kami rito, sabihin natin magkasama ang blatter book tsaka ang kasunduan sa isang logbook. May date, una date, sunod oras. Doon ho tayo hindi magkakaproblema sa oras. May date, tas may oras. Yun ho ang totoo dyan. So, ito, papaliwanag ko. Ito, minubok ko to. Sira-sira na, oh. Minubuko yan, oh. Mga pagkain ho yan. Ngayon, in-example ko to. Ito, kasi hindi ito talagang tunay na blatter book. Parang kapares lang, logbook din. Ito yung ebidensya. Ito yung blatter niya, 945. Sinabi nila na ang kasunduan, ito yung witness. Yung dating investigador na gumawa ng kasunduan, ano yung pag-aarap namin. Sinabi niya rito na September 13, 2016, nasaksihan niya ang aming pag-aarap. Patutunayan sa inyo, hindi totoo yan. Yan o, ay noon pa sinasabi ko. Fraud ito, falsification of public documents. Ano ba yung fraud? Panliling lang, pandaraya, panloloko. Your Honor, yan po ang totoo. Ito ang patunay. Sinasabi ho ni Kagawad, kinabukasan daw, September 13. Nagharap kami sa barangay. Nangyari yung pagharap. Hindi naman ako na ipag-ayos noon. Gusto ko diretso sa police station yan. Sinasabi ho na itong ni Hepe, 9:30 ng umaga, ito, letter G. Sa ganap ng 9:30, kinaumagahan, bumalik sa barangay hall yung suspect. Kaya inutusan ako. Sinundo, hindi nga ako sinundo. Pagdaan ko ron, nakita ako na doon. Nangyari ho yun, September 15, hindi po yan September 13. Yan ang mga sumunod na kasinungalingan nila. That's a fraud. Panloloko ang mga salaysay nila. Panliling lang. Falsification. Kumbaga, nagpapalusot. Gusto ko patunayan sa inyo ito, Your Honor. Judge. Kung 9:30, sinabi ng hepe ng tanod, 9:30 ng umaga, yan o, letter G. Ang sinabi ho ng investigador na gumawa ng is, yan o, September 13 din, witness nila. At sinabi rin, yan o, ang witness ni Kagawad, hepe, tsaka investigador. Sinasabi rin ni Kagawad sa administrative case, September 13, nangyari ang kasunduan. Kung nangyari ang kasunduan, ito kasi umaga ho yun. Sinabi nga ni Hepe, 9:35 di ba? 9:30.
Dito sa investigador, wala akong sinabi kung anong oras. Pero alam niya yon. Kung anong oras, pero yung pecha, hindi yun totoo na September 13. Kasi kung September 13 yun, ito September 12, yung blatter book ko. Na tinala niyan, si Kagawad. Dapat ang kasunod dito, kasi umaga ho yun eh. Ang kasunod rito sa likod ng blatter book, ay yung kasundo, ano. Ito, ginawa kong example para makita naman, kasi sana may pakita yan sa korte para may paliwanag ko. Pag binuksan ko to, dapat ang kasunduan ng kasunod, di ba? Eh, ang kaso nyo, blatter eh. Anong oras yung nakasulat? 3:20. Ayan ho yung noong ko pa sinasabi. Na merong kasinungalingan. Na merong pandarayang ginagawa ang mga witness. Bakit nila tinago yung blatter book? Yun, isa yun. Dahil dito. Ito ang totoo. Your Honor, ito lang ho ang nagpa-blatter noong September 13. Wala ho kasi sinasabi nila, nagkaroon kami ng pagharap 9:30 ng umaga. Ay bakit alas 3 ho? Ang kasunod ng September 12. Di ba? Blatter number 49, September, September 13. Blatter number, tas yung oras. Military time. 3:20 ng hapon ho yan. Oh, ito nagpa-blatter nun. Si Obias, yung may-ari ng laundry. Ito yung mga mali-mali pa nga ang pangalan. Si John Bet nakalagay. Apelyido niya Merehildo, hindi Menehildo. Merehildo apelyido niyan. Pati tong pinsan. Oh. Ito yung investigador na nag-witness. Ito yan, sinasabi niya. Oh, nandun siya September 13. Pero hindi kasunduan ng sinulat niya noon. Yan o ang sinasabi ko noon pa kahit sa administrative case. Alas 3 ng hapon eh. Ang kasunod ng September 12 eh. Hindi ba? Wala ho akong witness, Judge. Your Honor. Pero ito ho ang patunay. Kung pupuntahan ko ang blatter book, talagang may papakita ko sa inyo yan. May papakita sa MTC yan. Sabihin ko sa inyo, ganito ho ang formang kasunod ng blatter number ko, 48, ay ito, yung kay Obias. Dapat to kasunduan to kung nangyari to ng sinasabi ng mga witness, 9:30. Yan o. Yan, upang pag-usapan ang kanilang naging problema. Hindi ho totoo yun, hindi ako naipag-ayos noon. Totoo yan, wala akong magawa sa kanila that time. Wala ako talaga magawa. Nakita nyo, ano ang kasunod? Hindi ho blatter na, hindi po kasunduan ang kasunod. Yun ho, Judge, at totoo. Yan ho. Tapos ito ang kasunod ng 49 alas 3 ng hapon ha. Wala ho talaga, ito lang talaga, Judge, ang nagpa-blatter noon. Kasi nandun ako. Ako ho ay kumukuha noon ng kinabukasan ng CCTV copy. Anong oras na ako nagising noon? Mag-aalauna na ho yun. Alas 12 pasado. Oh. Kaya pag buklat mo rito, doon mo makikita dinadaya talaga yan eh. Kasi alam ko yung oras, yung araw kung kailan kami nagarap, pinakawalan nga eh. 3 araw ho sila, 3 araw ho nagtago yung tao. Bata niya yun eh. That time na yun. Nung inaara ko nun, puta, palumpalo yun, batak na batak. Paano ba nakulong ngayon yun? Ba't nasa kulungan? Dahil sa drugs. Bata ho ni Kagawad Ramil Gutierrez yun, kaya niya yung pinakawalan. Dahil ang nanay nun, tao-tao niya sa kantin ng asawa niya doon. Sa kantin nila. O ito, anong oras ang kasunduan? Wala akong magawa rito. Judge, sinasabi ko noon pa. Kahit sa unang judge na umarap dyan, sa obstruction of justice, wala akong magawa. Sinasabi ko na ang kasunduan na to, pinapabago ko yan. Nung habang ho kasi naghaharap kami noon, sinusulat na to ng investigador. Ito yung witness na investigador yung gumawa niyan. To. Siya ang gumagawa niyan. Habang nagbabangayan kami, sinusulat niya na yan, hindi niya sinasabi. Hindi ako nagsalta rito ng sa akin. Wala. Dapat demand ko yun kung ako may pagkasundo. Demand ko dapat yun. Napapirma lang ako dyan dahil
matindi yung pang ano ni Kagawad. Talagang nalinlang ako nito. Pero binitawan ko ho yun. Nagbitaw ako ng salta. Sabihin ko sa inyo, paano... Yan ang patunay, oh. Di ba? September 12, ang kasunod, alas 3 ng hapon. Kahit sa totoong blatterbook, ito ang kasunod, Judge, Your Honor. Hindi ho yung kasunduan. Blatter, ito lang ang binlatter ni investigador. Ngayon, ito ho yung kasunduan na pag-aarap na. September 15 po yon, lilinawin ko sa inyo. Ano? Ayan, blatter number 48. Ayan o, may oras, alas 11 ng umaga. Ngayon, tinitindig ho ng witness. Hindi ho siya credible. September 13, sabi niya, nasaksihan niya po ng investigador. Dahil siya gumawa niyan eh. Pero mali ho yun. Alam ko ho to, Judge. Yung oras na yan, mukha lang ho 3 yan, pero 5 yan, 15 ho yan eh. Ayan o. Tingnan nyo. 5 ho yan. Yan nga ho sinasabi kong falsification of public documents. Ginagawa ho nila yan eh. Para malusutan yung reklamo ko kay Kagawad. Ayan ho eh. Totoo ho yan sinasabi ko sa inyo. May mga video pa akong ipopost. Sana madugtong-dugtong nyo yung mga sinasabi ko doon, Judge. Ako ho eh, nagsasabi ng katotohanan dito. Hindi ako namamaratang ng kung ano-ano lang. Sa totoo, wala akong magawa rito. May mga nangyari sa akin. Yun o, sa isang video ko, pinaliwanag ko na yon. Ito ang kasunduan, hindi ho talaga ito nangyari. Tingnan nyo. Yan ang patunay. Ayan yung sinasabi ko pa noon sa mga post ko. Paano mauna yung number? Alas 3. Sa? Alas 11. Kasi ho, siya nag-blatter na ito si Kagawad. Alas 9:45 ng gabi. Alam ko yan, wala namang ibang nagpa-blatter kinabukasan eh. Wala akong kasunduan talaga. Ayan o. Ang kasunod is blatter number 49. Walang hindi kasunduan ang kasunod. Kasi alas 9 sinasabi ng hepe. Eh no, si hepe oh. Sinasabi niya 9:30. Paki-check nyo yung ano, Judge, yung salaysay nila ng mga witness. Kahit si Randolph. Yan o ay fraud. Kumbaga ito si investigador. Fraud to. Dinadaya nila. Kahit sa administrative case, pinaniwalaan ni Vice to eh. Tingnan nyo to. Sinasabi ko sa inyo. Mukha lang yung 3 yan, pero 5 yan. Dahil nung pagkatapos na ito, Judge, nakita ko yan, sinita ko yan. Sabi ko, bakit parang mukhang 3 yan? Di, 5 yan, sabi niya. Sabi nung investigador sa akin. Sige, alam ko naman, tanda ko naman yan. Dahil ako huy nandirito noon eh. Yan ang totoo, Judge. Yan ang totoo, Vice Mayor. Ano pa ho ba ang dapat kong paliwanag? Hanggang subtraction, hanggang dito lang ho yung ano. Ito yung pinakamatibay nilang laban sa akin kasi nakapirma ako rito. Pero may mga video ako nagpapatunay na wala akong magawa sa kanila. Na minumura ako, nireklamo ko yung investigador na to. Anong ginawa nila sa reklamo ko? Tenerminate ang pamunuan ni Kagawad Camille Gutierrez at ni yung dating Vision Order yan, si Kagawad Chani, Kapitana Kalmada. May video yan. Sa isang video ko, makikita nyo yun. Pinapaliwanag ko yun, Judge. At saka sana po, Tatay Digong, Mr. President Duterte, sana ho, masubaybayan nyo kami rito. Wala ho ibang nakakapitan tao. Lakas na lang ho ng loob. Pero kapal na mukha. Wala ako nun. Siguro, mataas lang talaga yung ano ko. Dahil hindi naman ako nagsisinungaling ho dito. Judge, hindi ako nagsisinungaling dito. Yan ho ang patunay. Yung ayari po, malaking bagay ho yun. Pero dapat ho, Judge, patawag nyo sana ho, ang alam ko kasi, si Sarah Pable, ito, nakapirma ho rito. Alam nyo to, alam niya. Sa kanya ko sinurrender yung kutsilyo. Ngayon, nawawala nga ho yun. Siya ho nakawala nun, hindi ako. Malaking laban ko sana rito. Hindi ho to pwede maging substantial evidence. Kasi ho, na late entry to, hindi naman ako may kasalanan yan eh. Late entry? Dahil hindi naman ako investigador ng police station. Hindi ako yung investigador ng police station that time.
Totoo, nagpunta kami niyan, alauna. Hindi ako bumalik ng alas 2. Sinasabi nila alas 2. Bumalik ako sa barangay hall. Sabi ni Kagawad. Sabi ni... Pakirevisan nyo po, Your Honor. Malabo yun. Kasi dito sa pinagawa sa akin ni Apable, yan, pinagawa niya ako nito. Totoo yan. Tapos may oras yun. Ayan o. May day 2 yan. Tsaka may oras. Tapos andito yung mga salaysay ko. Ito, napaglaruan ko kasi ng bata kaya may ganyan. Siya no. Yun no, yung pag late entry nito, Judge, hindi ko na ako kasalanan to. Kaya ako kumukuha nito para patunay. Dahil wala naman akong witness eh. Kaya puro ebidensya na lang ang kaya kong ibigay, provide. Kaya sana ho, yung witness nila, hindi ho sila credible. Sana ho, hindi porke may witness eh. Alam ko naman ho yun. Hindi porke may witness eh, credible sila. May panalo na sila. Office of the Vice Mayor lang ho, hindi ako makakapaniwala. Bakit nila ginawa ito? Mali ho kan lang yung ginagawang investigasyon. Late entry ho to, hindi ako may kasalanan nito, Judge. Sorry ho, pero kaya kumuha pa rin ako niyan. Yan ang patunay na sumusunod ako sa batas. Pagkatapos sa barangay hall, didiretso sa police station. Tapos sinasabi nila, nasasampahan ko ng kaso nung gabi ngayon. Bakit? Kaya nga ako nagpunta ng police station para ipakulong sana yun. Yung kaso balik ko sa barangay hall, wala na eh. Pinauwi nila eh. Inamin naman nila sa salaysay nila, Judge. Pinauwi ko nila. Ito sa letter D. Ano, kung kaya't pinauwi ko muna si Christopher Dula, yung suspect. Ano, pangalan ni Kagawad Ramil Gutierrez. Sa laysay niya yan. Napasabi niya, upang makapagpahinga. Anak ng tete. Nanghabol ng saksak, pa uwi mo, pa... May ebidensya, may kutsilyo. Nakita niyo naman CCTV, hindi naman kami dalawang binitbit. Lagi niyang ginagamit yung sa Milton family. Hindi naman family problem yung laban na yun. Hiniwala yan ng kapatid ko yan, hindi yan. Yung sinasabi niyang kalibing partner niya, hindi yung kapatid ko. Yung babae niya yun, yung minor de edad. Yung kasama niya doon sa gilid ng barangay that time, na nakita ako nung umikot ako dyan. Yung hinarang niya yung staff ng laundry shop. Yun ang kalibin niya. Hindi kapatid ko. Kasi iniwalayan na yan ng kapatid ko nung ano. Tsaka hindi ko kamag-anak yan. Hindi ko kamag-anak yan. O ito, yun o, masasabi ko lang, Judge. Kasi ang ano nila eh, may witness sila eh, panalo sila. Nagbabayad sila, may private prosecutors, may private lawyer siya, dating judge. Pero hindi ako sana makita nyo yung kanilang salaysay. Alam ko may kopya kayo niyan, Judge. Sana sana mabasa nyo yun. At tingnan nyo, ito ang live ko, pinapublicity ko to. Kasi alam ko malibigat to kalabang ko kaya magbayad. May kamag-anak sa munisipyo. Nakita nyo yung administrative case? Dininig pero hindi nanalo. Ganun nangyari sa administrative case. Kaya yung MTC Judge, pangalawa kayo na umawak dyan. Nakita nyo, isa pang ginagawa nilang kalokohan. Kaya nga ako nakagawa ng kalokohan niyan kasi ito si Office of the Vice Mayor. Hindi in-implement yung preventive suspension nung may administrative case Kahit na mandatory yun. Anong ginawa? Inayaan. Wala, sinasabi, lack of knowledge ako, yun na nga May lack of knowledge na nga ako, ang problema, ginawa nila. Diba? Sinamantala nila yun, yung pagiging mahina ng isang sibilyan. Kaya nga Judge, yun ang masasabi ko, sana basahin nyo maigi ang kanilang salaysay. Yun, makikita ko doon na inamin nila yan, ni Kagawad Ramil Gutierrez, pinauwi niya, at pwede ko nang gamiting witness yung salaysay ni Norberto Esteban. Yan yung letter E na pinauwi. Yan Dahil dito ay pinauwi muna ni Kagawad. Yan salaysay ng hepe yan. Yan siguro pwede ko maging witness. Ebidensya yan. Tapos ang sinasabi ni Kagawad, inamin niya. Yan kung kaya't pinauwi ko muna
yung suspect, si Christopher Dulay. Yun o, Judge. Kaya ho nakakulong yan, si Christopher Dulay, dahil sa drugs. Bata-bata ho ni Kagawa dyan. Totoo yun. Ang nanay nito ni Christopher Dulay, dating tao niyang nila dyan sa kantin nila. May boarding house yan, tas may kantin sa baba. Mga lasalya ng mga nakain dyan. Yun ang katotohanan dito, Judge. Hindi naman sa namamaratang ako. Pero yun ang katotohanan. Wala ako magawa sa kanila. Sa isang live video ko, nandun na pinapakita doon yung paano ako murahin ng investigador na to. Wala akong magawa sa kanila. Minumura ako niyan, January 9. Tapos sinugod ako nito, August. Sabi niya yung January 9, sabi niyo nito ng investigador na to, pinaubaya ko na sa inyo lahat, pinasulat na kita. Tapos ngayon babalik ka, tangin na mo, kung ayaw kong mag-load yan, may load na yan, may pirma na yan. Makikita nyo yun sa isang live ko. Sana panood nyo to, pag-aralan nyo yung mga salaysay nila. At sana nga maging pumanig naman kayo sa katotohanan. Hindi porke may witness, sila ang mananaig. Mali hindi sila credible. Ito na po yung ginawa ko to kasi wala nga akong witness. Hindi alam ng tao, elected official to. Marami silang ginagawang kasinungalingan hanggang sa korte. Fraud ito, fraud. Ano ba ibig sabihin ng fraud? Ang sinasabi ng witness, panloloko, pandaraya, at panliling lang. Hindi nangyari ang kasunduan o pagharap namin ng September 13. September 15 yan. Yun ang maliwan. Totoo, Judge. At wala akong magawa sa kanila that time. Nasa isang video ko yun. Patunay na wala akong magawa. Ang dami kong complain. Wala nangyari. Yun ang totoo. Sa kanilang pamumuno, ni Kalmada, ni Ramil Gutierrez, ni Hepe, at ni investigador. January 9, 2017, August 23, yun, sinugod ako ng lasing ng investigador na to, yung witness niya, wala akong nangyari sa complaint niyan, tinerminate nila ang complaint ko dyan. Kahit sa inyo, Judge, alam ko, walang terminate na complaint. Meron dismiss. Pero yung terminate, kahit sa barangay, wala ho. Nag-investigador ako. Hindi ako nakagawa ng terminate ko yung complaint ng kabarangay ko. Hindi. Hanggat kaya ko ayusin ko yan. Pag hindi ko kaya, tatawagin ko yung peace in order. Kundi, kung wala yung peace in order, yung kapitan. Yun. Pag hindi rin kaya babalikin na lang namin. Pero yung sabihin mong ite-terminate ko, hindi. Hindi nangyari yun. Tapos yung October 9, pinalo up ko yun. October 9, 2017, may video rin yun. Nasa isang video na yun. Marinig nyo rin yun. Na wala akong magawa talaga sa kanila. Pinalo up ko yung complaint ko, tapos tinataguan ako ni Kapitana Kalmada that time, noong October 9. Tapos kinausap ako, tapos tunayuan ako, biglang tumayo, tapos sinalisan ako. Yun, sinabi, minumura ko na raw siya. Yung sinampahan ako ng kaso. Totoo yung follow-up ko na yun, ako nasuntok dun. Ako pa nakulong. Yun ang patunay na wala akong magawa. Kaya yung kasunduan yun ang patunay, wala ako talaga akong magawa sa kanila, nung sila ang mga nakaupo. Magkakasabwat yan, Kapitan Kalmada, appointed Kapitan Kalmada, ex-peace in order, Kagawad Ramil Gutierrez, tsaka yung Epe, yung testigo pa nila. Pati yung mga tanod na pinaharap nila sa administrative case. Hindi yun nagsasabi ng katotohanan yun. Nasa CCTV yun. Totoo yan. Kaya ko ipaliwanag, uuli yan. Yun lang po. Sana po, Judge, manaig naman ang katotohanan. Hindi porke may witness, wag ho silang pakinggan nyo. Sana basahin nyo maigi. At itong video ko, sana mapanood nyo. Yun lang po. Salamat po.